tingnan kung ano ang mga nagawa ng gobyerno nito. Teka muna, ano bang ang ginawa? Ba't hindi mo isinasaysay sa amin? Wala siyang maibigay na kahit na isang bagay na nagawa ng gobyerno. Dapat, if you say that, you have to enumerate, di ba? Paano matama natin? Kung totoo sinasabi, wala, puro generalities eh. Ang katotohanan niyan, ang pinaka malaking pagkakamali ng presidente ng bansa ay yung naganap dun sa flood control projects corruption. Sapagkat sa kanya nagsimula ang katiwalian. Paano? O hindi po ba siya ang gumawa ng national budget through the DBM? And the DBM, bago isumiti yan sa Kongreso, papakita muna sa kanya. So alam niya lahat kung anong mga allocation dapat sa bawat ahensya. So nung makita niya na yan, sinumite. Nung sinumite sa Kongreso, binago ng Kongreso. Nagkaroon ng mga kung ano insertions, mga program, kung ano pa. Binalik ko sa kanya yun eh. Pwede naman niyang, dahil nakita niya na nga, yung hindi niya nailagay, o hindi dapat dinito niya. Hindi niya dinito. Madali sabi, complicit siya. Yan ang matagal ko na po sinasabi. Command responsibility yan. Kasama ka dyan. Kung hindi man sinadya mo yan, dahil sa kapabayaan mo, nangyari yan. Ayun, Attorney Sal. Yun kasi Attorney Sal, no? Yung concern nga ng ating mga kababayan, Attorney Sal, baka magsasayang daw ng pera, wala naman daw sasabihin maganda or wala naman daw ganong kalaking sasabihin, Attorney Sal. Pero syempre, nasa batas yan, Attorney Sal, di ba? Na kailangan na may State of the Nation every year ang Pangulo ng Pilipinas. Alam mo, Hana, yung State of the Nation, makikita mo yon sa lumalabas sa mga surveys. Doon mo makikita kung kontento ang tao, satisfied ba sila doon sa ginagawa ng gobyerno. Pero makikita natin, minus 27, naging minus 15. Siya naman, bagsak ng bagsak ang kanyang rating. O paano mo masasabi na may mga nagawa siya? Sana mataas ang rating niya. Si Inday Sara, ang taas eh. O ibig sabihin, yun ang State of the Nation. Disgustado, diskontento ang tao. Yung sinasabi niya, waste of time daw. I think he was the one who wasted our time listening to his nonsense. Yan ang katotohanan. Puro kabalbala naman yung sinasabi niya. Takal-takal niya nagsasalita nun. Sabi niya, we're wasting our time. He was the one adding to the waste of time kung totoo mag-waste. But kailangan po talaga magsalita yung mga senator judges. Kasi pag yung integridad, kredibilidad ng isang judge, sinasalanta mo, kailangan tumayo ka at pagtanggol mo siya, linisin mo ang pangalan mo minamantsahan. Otherwise, pag hindi ka gumalaw, hindi ka magsalita, parang pinatutotohanan mo yung mga kasinungalingan sa'yo. Kagaya nga sinasabi nila na lumalabag ng batas dahil hindi sumasagot. Kinakantsawan pa siya kasi tatanda mo si Senator Robin Padilla. Sinabi niya yung testigo, marami ka palang kaso. Dapat harapin mo. Sabi ngayon sa social media, ba't ikaw, hindi mo hinarap yung ombudsman, hindi ka nag-file ng affidavit mo. Yung pala, nag-file siya, pinakita niya pa yung ebidensya, yung original copy pa. Kaya kailangan talaga, anuman ang mga paninirang gagawin sa mga senator judges, kailangan immediately tumayo ka at harapin mo at sirain mo ang paninira sa iyo. Mm-hmm. Kaya mali itong sinasabi ni Erwin. Siguro nakakita siya ng pagkakataon kasi wala naman siyang partisipasyon masyado dyan sa Bira-bira siya magsalita. At least, pagkakataon ko na ito. Ganyan yan, yung mga yan. Yun nga kasi laging pino-point out ni Senator Cayetano na iba din talaga, mahirap pag-argue kung hindi abogado yung kausap mo. Tapos, mahirap magpaliwanag kung hindi abogado. The mere fact na sinabi yun ni Senator Cayetano, and then sinabi din niya na, and I quote, "It is our job to clear
is it our job to clear or prosecute the vice president? Sabi ni Cayetano. Sabi niya, hindi po. It is our job to try and to decide. It's the prosecution to prosecute. It's the defense job to convince na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you convict or acquit. Kasi nga, yun yung sinasabi ni Senator Judge Erwin Tulfo doon sa litanya niya, Attorney Sal. Tama, dahil yung sinasabi niya, ang trabaho daw nila mag-prosecute at either i-prosecute mo to be found guilty or to be found innocent. Mali nga eh. Ang trabaho ng judges, makinig, magtanong, at batay sa narinig nila, nasaksihan nila, batay sa mga ebidensya inilatag, magdidesisyon sila. Kung may kasalanan nga ba, o wala, yan ang trabaho, yan ang problema. Tama. Pag hindi ka talaga abogado, ay mangangapa ka dyan. Hindi lang yan. You're always spreading your ignorance. Although that's not a crime. Alam mo, maraming questionable doon sa ruling. Unang-una, napansin mo, di ba, halos kalahating araw sila nagdidiskusyon, kabilang panig. At yung mga senador. Tapos, a minute after the last sentence was uttered by one of them, binasa na yung kahaba-habang ruling. Madalit sabi, dati nang pinabayaan pa mag-discuss, meron naman pala siyang ruling at the very start. Matagal niya na kasi ang haba ho noon. Hindi basta gagawin yun. Oo. Di ba? Napakahaba niya. Parang na-ready niya na over the weekend. Madalit sabi, matagal na hong na-prepare yan. Kaya hindi ko maintindihan. At pinabayaan pang pakinggan natin. Magaganda pa naman ang mga argumento. Ngayon, number 2. Hindi ko maintindihan kung ito ba ruling ng presiding officer o ruling ng buong impeachment court. Hindi yata sinabi sa atin. Kasi it's a collegiate court. Parang Supreme Court o Sandigan Bayan. Merong ponente. Sino? Kasi bago ka sumulat ng ruling, magbubutuhan muna kayo. Ano ba ang ating dito? Ano bang tingin nyo? Grant tayo, hindi. Dapat ganun muna nangyari. Kaya hindi mo natin malaman, masyadong malabo. I think it behooves the impeachment court to tell us exactly how they manage to give a decision. Is it a decision of the presiding officer or of the entire body voting and designating somebody to write the decision? Punta naman natin yung decision. Gaya ho ng pinupunto, napakaliwanag naman na hindi talaga po pwede na wala kang ebidensya, hihingin mo yung records para doon mo kunin ang ebidensya mo. At maliwanag naman yung pinaliliwanag ni Senador Alan. Napakasimple kahit na average intelligence, maintindihan nyo. Ano sabi? Hindi porket nagkaroon ka ng paglaki ng iyong income from one year to another. Ito, 20 taon na pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, meron ka ng mga ninakaw. Meron ka ng ill-gotten wealth. Ang makikita lang doon, unexplained wealth na tinatawag. Hindi may paliwanag kasi nakalagay lang doon, nagkaroon ka ng increase. In 5 years, kung 2026, kung 2021, 1 million lang ang income mo, biglang naging 5 million sa 2026, may nagkaroon ng increase. Hindi yung sabihin, ninakaw mo yun. Pwede mo lang sabihin, teka muna, paliwanag mo, kaya magiging unexplained yun. Unexplained pala, hindi pa mapaliwanag. Kaya hindi mo pa pwede na kalkalin mo lahat ng mga records ng taxpayer para humanap ka ng ebidensya, patunayan yung akusasyon mo. Ang dapat yung regla doon para mailabas mo yung sumpinan, kailangan ipakita mo muna, di ba?
nakalagay nga doon. As explained ba yun, no? Tama yung explanation niya. Merong increase. Tapos nakalagay din yung mga assets mo. Nakalagay doon, 2 sasakyan mo. Nakita doon, 1 bahay mo. Nakita doon, ang real estate mo, 2. Tapos, meron kang ebidensya ipapakita sa hukuman. Your Honors. Sabi niya, 2 lang kotse niya. Meron po kami rito mga certification. Nasa pangalan niya, 5 sasakyan. Oh, nakikita ko rito, real estate niya. Meron siya 10 real estate sa pangalan niya. Oh, madali sabi, merong ebidensya na maaaring ikaw ay may kalokohang ginawa, may pagnanakaw ang ginawa, kaya kailangan isubpina yung mga records mo para makita natin. Yun ang dapat na ginawa. Pero itong impeachment court, hindi ko alam kung impeachment court o yung si Escudero kasi nga hindi maliwanag eh. Na talagang gusto mo lang humanap ng ebidensya para idiin mo si Inday Sara. Kaya maliw yun. Sa aking pananaw, there is a grave abuse of discretion by that ruling. Kaya maaaring itakbo yan sa Korte Suprema. Maliw yung pananaw ng prosecution na ang impeachment court habang totoo na siya lamang ang makakalitis at magbibigay ng desisyon. Hindi ibig sabihin, hindi pwedeng pakilaman ng desisyon kung on the basis, on the surface, kitang-kita mo na kagad ang grave abuse of discretion, ang talagang lantarang paglabag. Kaya pwede yung pumunta sa Korte Suprema, halimbawa, tingnan nyo, meron pang ano yan, bakit mo isasama yung mga records, even assuming na okay lang, na nung siya naging vice presidente, sasubpina mo yung mga records niya. Yan, assuming kung ano sabi ko nga, kung meron ka ng dating ebidensya na may kalokohan yung taxpayer outside, labas doon sa tax record sa bank account. And even assuming na meron nga, hindi po pwede na subpina mo, lalampas pa doon sa pinag-uusapang impeachable offense. Kasi kaya nga impeachable officer, yung pag-upo mo dyan, ang pinag-uusapan. Hindi yung bago ka na upo dyan, yung mga nangyari pang iba. Kasi kung meron mang kalokohan na ginawa ka nung hindi ka pa vice-presidente, di demanda mo, hindi impeachment. Kasi unang-una, tapos na yun. Hindi na pinag-uusapan yun. Ordinaryong kaso na lang. Yun ang aking posisyon yun. Tama yung sinasabi ng mga abogado yung sinasabi mo na sabi nila solid. Solid sa pagkabayas, solid sa pagkakamali, solid sa pag-aabuso ng kapangyarihan. Yun, solid talaga. Okay. Ngayon naman, Attorney Sal, no, kasi nga naaprubahan nga ng, nadi-discuss natin na inaprubahan nga ng Senado itong ruling na yan. Today naman, Attorney Sal, for the day 8 naman tayo, Attorney Sal, ihaharap nila si NBI Director Attorney Melvin Matibag na ayon sa over the weekend, sa mga interviews ng prosecution, he is the most credible witness. Ang kanilang last witness for the dito sa Article 4, Attorney Sanoffer, sa grave threats nga. And they expect fireworks sa sasabihin ng NBI Director. Anong masasabi mo doon? Is he the most credible witness para doon sa grave threats na nirereklamo nila sa Vice President? Credible. Sabi nga ni Attorney Carlo Benito sa akin gabi. So, ba't naman yan? Mukhang wala namang alam yan kasi pumasok yun ng NBI Director tapos na ang investigasyon. Yun ordinary lang, pananaw yun. Kasi kailan ba siya naging director? Bago lang. Exactly. So he has no personal knowledge of what transpired in the investigation. So ano i-testify niya? Kung hindi siya, wala siyang personal knowledge, would it suffice, Attorney Sal, is yung evidentiary report, yung mga reports na nakuha niya, Attorney Sal, as NBI Director? Unang-una, wala naman nagki-question ng mga report Ang kini-question, the way it was handled. Madali sabi, ang sasabihin niya lang,
Nung ako'y naging NBA director, pagdating ko dyan, naimbestiga na at ibinigay sa akin yung report. Oo, ayan ano ngayon. Ibinigay sa yung report. So what does that prove? It doesn't prove anything. As I said, mga useless lahat yung mga testigo dahil unang-una, inauthenticate nila isang bagay na hindi naman kini-question. Pangalawa, napatunayan doon na how siya yung investigation nila. Hindi nila inimbestigahan yung panganib sa buhay ni Inday Sara. Pagkatapos, inamin pa nila na yung di umanong mga nanghihikayat ng pagpagsak ng gobyerno, wala naman naging reaksyon na gano'n. Kasi nung tinanong ang testigo, meron ka bang mga natanggap na report, nagreklamo sa inyo na merong mga mamamayan na nagkamit ng mga hakbangin laban sa gobyerno na matatawag mong sedition? Sagot naman ng testigo, wala. Nakita mo ba si Inday Sara na nasa mga protesta ng mga rally para hikayatin ang tao na ibagsak ang gobyerno? Sagot niya naman wala. So anong napatunayan niyo? In fact, ang napatunayan niyo, puro kasinungalingan. Ang akusasyon na si Inday Sara ay nagkamit ng framing grave threats, nagkamit ng inciting to sedition. Lalong-lalo pa yung sinasabi natin na hindi naman yun napatunayan, na nagkontrata siya ng mamamatay tao. Inamin din nila yon. So pabor na naman sa defense yun. I'm even assuming na napatunayan mo na may contract to kill. It's not a crime. Alam mo ba na yun? Kahit na ikaw may pagkontrata, napapatayin mo ako, halimbawa, kakontrata mo si Carlo, hindi krimen yun unless you commit overt acts towards the realization of that plan. Kung plano lang, wala. Kasi sa ating batas, meron lang mga pagplano o sabuatan na pinaplano mo palang krimen. Halimbawa, inciting a conspiracy to commit sedition, conspiracy to commit rebellion, conspiracy to commit kudita. Yan ang mga pagplano pa lang, krimen na. Pero ito hindi. Palagi ko, unang-una, labas yun sa impeachment, yung mga binanggit mo. Malayo yun. I don't think na isasama nila sa direct. Pag sinama nila sa direct yun, halos sila may problema. Siguradong ma-objectan yun. Yung sinasabi, alam mo, ang tingin ko dyan, hindi pa siya humaharap, tibag na siya, natibag na. Pag siya ay humarap sa cross-examination, lalo siyang matitiris. Lalo siyang matitibag. Alam po ninyo, yung kahumkagan or the hollowness, the emptiness, dun sa mga sinabi ng tagapagsalita, makikita mo, dun mismo sa mga pananalita niya, sabi niya, hindi niya naman tinitingnan kung ano ang mga nagawa ng gobyerno nito. Teka muna, ano bang ang ginawa? Ba't hindi mo isinasaysay sa amin? Wala siyang maibigay na kahit na isang bagay na nagawa ng gobyerno. Dapat, if you say that, you have to enumerate, di ba? Paano matama natin? Kung totoo sinasabi, wala, puro generalities eh. Ang katotohanan niyan, ang pinaka malaking pagkakamali ng presidente ng bansa ay yung naganap dun sa flood control projects corruption. Sapagkat sa kanya nagsimula ang katiwalian. Paano? Hindi po ba siya ang gumawa ng national budget through the DBM? And the DBM, bago isumiti yan sa Kongreso, papakita muna sa kanya. So alam niya lahat kung anong mga allocation dapat sa bawat ahensya. So nung makita niya na yan, sinumiti. Nung sinumiti sa Kongreso, binago ng Kongreso. Nagkaroon ng mga kung ano insertions, mga program, kung ano pa. Binalik ko sa kanya yun eh. Pwede naman niyang, dahil nakita niya na nga, yung hindi niya nailagay, hindi dapat dinito niya. Hindi niya dinito. Madali sabi, complicit siya. Yan ang matagal ko na po sinasabi. Command responsibility yan. Kasama ka dyan. Kung hindi man sinadya mo yan, dahil sa kapabayaan mo, nangyari yan. Ayun, Attorney Sal.
Yun kasi Attorney Sal, no, yung concern nga ng ating mga kababayan, Attorney Sal, baka magsasayang daw ng pera, wala naman daw sasabihing maganda or wala naman daw ganong kalaking sasabihin, Attorney Sal. Pero syempre, nasa batas yun, Attorney Sal, di ba? Na kailangan na may State of the Nation every year ang Pangulo ng Pilipinas. Alam mo, Hana, yung State of the Nation, makikita mo yon sa lumalabas sa mga surveys. Doon mo makikita kung kontento ang tao, satisfied ba sila doon sa ginagawa ng gobyerno. Pero makikita natin, minus 27, naging minus 15. Siya naman, bagsak ng bagsak ang kanyang rating. O paano mo masasabi na may mga nagawa siya? Sana mataas ang rating niya. Si Inday Sara, ang taas eh. O, ibig sabihin, yun ang state of the nation. Disgustado, discontento ang tao. Attorney Sal, dito naman tayo, nilinaw ng Department of Justice na hindi ito inatasan ng National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa umano'y ghost flood control project sa Taguig City na iniugnay kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa DOJ, sa hiling hakbang ito ng NBI bilang bahagi ng mandato nitong magsiyasat sa mga posibleng paglabag sa batas. Sa itong balitan ni Aaron Rojas. Iginit ng Department of Justice na hindi ito nag-utos sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Taguig City. Kasunod ito ng pahayag ng NBI na nagsimula na itong magsuri sa mga aligasyong ibinunyag ni Senator Ping Lacson kaugnay ng mga umunoy maanumalyang proyekto. First, hindi ito pinagutos ng DF. Alright. Okay? This is pursuant to the mandate of the NBI. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may sariling mandato ang NBI na magsagawa ng investigasyon kapag may impormasyon na posibleng may nalabag sa batas. Anya, iginagalang ng DOJ ang kalayaan ng ehensya sa pagtupad sa tungkulin nito. Tiniyak din ng kalihim na kung umabot sa DOJ ang resulta ng investigasyon, mananaig ang rule of law at due process sa pagresolba ng anumang posibleng kaso. Yung iniimbestiga, everything will be evidence-based. No? At siyempre, ang pagtimbang lagi pa rin ng DOJ dyan, kung sakaling makarating sa DOJ yan, it will be based on what are the pieces of evidence present. Rule of law pa rin tayo lang. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin anya dapat makaapekto ang isinasagawang investigasyon sa trabaho ng mga senator judges na kasalukuyang nakikibahagi sa impeachment trial. Nauna nang sinabi ni Senator Ping Lacson na may mga umano'y testigo at informants na handang magbigay ng ebidensya laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa panig naman ng NBI, kinumpirma nitong nagsasagawa na ito ng pagsusuri sa mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Taguig City. Sa ngayon, wala pang inilalabas na resulta ang NBI at bahagi pa lamang ng isinasagawang investigasyon ang mga aligasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Attorney Sal? Masyado naman ang obvious na ang pinupuntirya nila ay si Alan Cayetano. At siya ay kasama doon sa plano na tanggalin ang mga senador, pababain ang basis ng pagboto ng 16 o 2/3. Gusto talaga nila, ibaba yung 24. Ang teorya nila, pag ikaw ay nakakulong, hindi ka nagpa-participate, suspindido ka bilang senador, hindi ka dapat makaboto. Yun ang pilit nilang gagawin. Masyadong halatang-halata. Kasi, hindi po ba iniimbestigahan na yan? Flood control project. Marami nang lumabas yan eh. Noon pa yan eh. Tapos ngayon, kinakalkal na naman nila. Ibig sabihin talaga pinupuntirya mo yung mga senador. Hindi ba? Ito si Robin Padilla, gusto nilang i-demanda rin. Obstruction of justice. Pero maliwanag ang batas. 24 ang mga senador. Hanggat hindi namamatay yan, hindi tinatanggal yan sa pwesto, by expulsion or by being convicted. O kaya naman, hindi yan nag-resign. Yung 24 palagi yung 24. At doon kukunin yung 2/3 na 16 na vote. Attorney Sal, tunghayin naman natin itong balita ito. Pinabulaan ni Senator Robin Padilla ang sinabi ng Ombudsman na tumanggi siyang sumagot sa reklamong obstruction of justice na ipadala daw niya ang kanyang depensa noong July 9. Ang Ombudsman sumagot din sa pahayag ng Senador. Na itong balita ni Margot Gonzalez.
Matinding pinabulaanan ni Senador Robin Padilla ang sinabi ng ombudsman at tumanggi siyang sumagot sa reklamong obstruction of justice na isinampal laban sa kanya sa tanggapan. Iniharap nito ang orihinal na kopya ng kanyang naisumiting counter affidavit sa ombudsman. Mahalaga kay Padilla na magkaroon ng paglilinaw sa isyong ito habang nasa impeachment court bilang senator judge. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Sabi ng kanyang abogado, July 9 pa sila naghalang depensa sa reklamo. Makikita raw yan sa received stamp ng ombudsman. He timely filed his counter affidavit. It is evidenced by the received stamp by the Ombudsman on July 9 at 4:40 p.m. Kung anong nilalaman ng kontra sa laysen ng senador, tumanggi ang legal counsel na sagutin ito. For now, we will not divulge any legal matters concerning the counter affidavit and the case, but our position is that the obstruction case against Senator Padilla has no merit. Matatanda ang una na ring itinanggi ng kampo ni dating Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca ang naging pahayag ng ombudsman. Ayon sa kanyang abogado, nakapagsumiti na si Aplasca ng counter affidavit noong July 9 at hindi umano sila humingi na extension, taliwas sa sinabi ng ombudsman. Ang ombudsman nanindigan naman sa naging pahayag nito laban kay Padilla. Meron siyang pinakita na isang counter affidavit, original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. Una nang sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na makakapagpalabas sila ng resolusyon sa reklamo kahit wala ang counter affidavit ng senador. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Attorney Sal? Yun naman yung kabunggungan na sinasabi ng taga-ombudsman. Nandun na nga, meron na nga ebidensya na nag-file sila nung July 6 or PM something. Tapos sasabihin, wala sa system namin eh. Kung hindi ka ba naman NGA eh. Yung system nagkakaroon ng glitch. Kung may glitch na hindi lumabas, o ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo lang, tatawagin mo. Ang company sila, dali nyo nga yung pinahin nyo at wala kaming kopya dito o hindi lumabas sa aming sistema. Ganun dapat, hindi yung as far as we are concerned, wala sa aming sistema, kaya hindi namin ikukusin. Wala. Talagang ibig sabihin, tinutugis nyo. Talagang kino-corner nyo. Tatanggalan nyo talaga ng karapatan. Sinisira, nilalabag ninyo ang kanyang karapatan sa batas. Yun ang maliwanag. House Speaker Martin Romualdez Saldico. Incidentally, Hana, napatingin ako sa viewers natin. 46,000. Uy. Ito, 46,800 views na tayo. Alam mo po yung nangyayari dyan kay Martin, halatang-halata. Meron mo hanggang ngayon daw na sinasabi nila na habang tumatagal daw, ay lumalaki ang ebidensya nila. Diyos ko, hanggang ngayon hindi nyo pa pinapile. Pinahil nyo na yung kay Marcoleta, nakakulong na. Pinahil nyo na yung kay Jinggoy Estrada, nakakulong na. Ngayon naman, mukhang gusto nyo i-file naman yung kay Alan at kay Senador Padilla. Tapos eto naman,
Itong si Martin, hindi niya ma-file. Gusto nang tumakas, napigilan, hindi nga masabi sa atin ko, kailan ba tumatakas yan? Bakit? Credible evidence na, pero wala naman silang facts. Pinagbubula tayo nito mga ito eh. Well, tingnan natin yung mga susunod na kabanata. Attorney Sal, yung ating mga kababayan may mga comments, sabi ito ni Loy Masico, wala namang kalatoy-latoy itong mga prosecutors, lalo na itong mga witnesses. Sus, nayayamot ang taong bayan na manood sa inyo. Mga kasinungalingan lang ang ipinaparating ninyo kay VP Sara. Tingnan ninyo, utal-utal pa kayo, dapat managot kayo, dapat firm ang mga sagot ninyo kung totoo ang ipinaparatang ninyo. Sabi niya, mga ungas kayo. Grabe naman. Hindi lang yung grandstanding ka ang nasa isip ng mga nandiyan sa kabilang panig. Hindi ka gaya, ang depensa, kita mo. Suwabe lang, tahimik lang, malamanay, ang mga argumento nila, matitindi. Pero itong kabila, wala. Puro publisidad. Paporma lang, puro paporma. Sabi naman ni Judith Amadeo, palusot na lang kayo. Akala ninyo mauuto ninyong taong bayan? Pababain ninyong presidente nyo. Wala namang nagtitiwala sa kanya, pati sa inyo. Nasusukan na kami. Huwag ninyo kaming gamitin, kayo ang nagpapahirap sa taong bayan. Galit. Ang bilis kaya tuloy yung mga nanonood sa atin, biglang umakit ng 50,000. Nayayamot sa mga naririnig nila dito sa gobyerno. Sabi naman dito ni Anita Go, not a bad idea to prolong the impeachment. Two reasons: free propaganda for Attorney Kapunan and Attorney Ligutan na hindi naman pinapansin sa Cebu, Tacloban. Number 2, the ASEAN Summit will be here. So will the people from Mindanao. Hindi duwag ang mga taga Mindanao. Placard saying Marcos Rizal will be all over the ASEAN leaders to see magpa-ID na taog sa magbaid na taog sugot. Parang, tama ba sinabi ko? Sabi ni Anita Gong. Tama yan, puro grandstanding. Sabi naman ni Carl Cedric Sosa, attorney, si Ping Lacson, feeling ko political advisor ni Marcos. Napanood ko noong unang kampanya ni Marcos, ipinakilala niya si Lacson bilang political advisor niya. Kaya siguro ganyan ang asta niya sa Senado. Ay, may ganong accusation, Attorney Sal. Ano ba asta niya? Mali ko, ano askal yun ang ibig sabihin. Astig. Astig ba? Astig ba, Attorney Sal? Oh, may panood ako sa social media. Itong dalawang being ito, nagbabalatan sa Senado. Talaga rin naman, alam mo, ang mga viewers din natin, fiercely cruel. Sabi naman ni Carl Cedric Sosa, sinabi ko na pala yan. Sabi ni Mel, naglalaylaw daw si Ping Lacson kay Senator Marcoleta, kaya kay Senator APC naman siya para hindi mawala sa tabloid. Paano siya maglalaylaw? Nakakulong naman na si Senator Marcoleta. Uubusin niya yata lahat ng Kaya nga tumigil na. Naghanap naman siya ng ibang target. Sabi naman ni Teresa Remeter, Attorney Sal, dapat po bang paimbestigan din si Ping Lacson dahil parang sobra-sobra naman ang kanyang mga kayamanan, pati ang kanyang mga kaalyado ay nakakataga umano ng malit ng pera. Hindi, pareho rin ang sinasabi natin. Kung yung magiging basis mo, an increase in the income dahil sa salin, hindi yun base para ka magdemanda. Kailangan meron kang mga ebidensya na nagpapakita na mukhang meron itong kalokohang ginawa. Pero kung wala, huwag.